Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa stress management and mindfulness. So, ang stress management at mindfulness ay isa sa pinaka-importante din na kailangan nating makuha o maabot na skill nang sa ganoon ay madali ang pamumuhay natin, madali ang pagtatrabaho natin sa everyday life natin. Kasi ang stress management ay makakatulong ito sa atin para maging productive sa mga ginagawa natin. At totoo naman ito sa kabilang banda, kung wala tayong stress management at hindi natin alam kung paano natin mamamanage yung stress natin at hindi tayo marunong ng mindfulness, ay mahihirapan tayo na gawin yung mga bagay at magsasanhi ito na baka mag-overthink tayo. So, ano nga ba ang dapat natin gawin para magkaroon tayo ng mindfulness at ma-manage natin yung stress natin? So, ang unang-una dito ay deep breathing. Ibig sabihin ay hihinga ka ng malalim na malalim. Halimbawa, kung sobrang marami na yung nasa utak mo, hihinga ka lamang ng malalim na malalim, parang ganito. So kung titignan natin, kahit na malungkot tayo, halimbawa nagagalit tayo, o kahit ano man yung feeling na nakaka-trigger sa atin para magkaroon ng stress, ay maaaring makatulong sa atin ang deep breathing. At i-try natin ito kung sa tingin natin ay nai-stress tayo, at tingnan natin kung ano yung resulta, at inshallah nakakatulong talaga ito. And I practice it also para bang alam mo yun, paghinga mo ng malalim, hindi naman siya naaalis yung stress mo, pero nababawasan siya. So habang humihinga ka ng malalim, naaalis yun. Parang nakakaginawa ka ng mabuti. So, number 2 na kailangan natin gawin para ma-manage yung stress natin is mindful moments. So, kailangan natin ng mapag-isa minsan para makapagmuni-muni sa mga bagay na nai-stress na natin. Halimbawa, kung sobra na yung pag-iisip natin, we need to pumunta sa mga nature, mapag-isa, at mag-isip ng mabuti, malayo sa mga maingay na mga bagay o mga tao. So, number 3, para ma-reduce yung stress management natin and also mindfulness, is huwag tayong mag-multitask. Yun na number 3. Huwag tayong mag-multitask. Kasi yung multitasking, magiging sanhi yun ng hindi natin pagtapos doon sa bagay na dapat muna tapusin. Halimbawa, alamin muna natin kung ano yung importanteng bagay na dapat tapusin at mag-focus tayo doon. Huwag tayong parang dalawa na yung importanteng bagay na dapat tapusin, tapos mag-multitask tayo doon, at magiging sanhi yun ng pagre-rattle natin, may stress tayo kasi hindi natin alam kung ano yung gagawin, at mai-stress tayo doon kasi hindi tayo nakaka-focus. Pero kung makafocus tayo, yun yung tinatawag natin parang deep focus, magkakaroon tayo ng realization na ganito pala yung magandang gawin, ganyan. Pero kung mag-multitask ka, hindi mo yun malalaman. So avoid multitasking. Yun yung number 3. And number 4, at isa ito sa pinaka-importante talaga, na kung hindi natin ginagawa, dapat na gawin natin, physical activity. So maglaan tayo ng oras para sa physical activity natin. Halimbawa, sa umaga, gawin natin routine na mag-exercise, whether it's a cardio or resistance training or kahit playing sports like basketball, volleyball. So kahit ganoon, ang importante pagbawisan ka at makakita mo na marireduce yung stress mo doon.
So number 5, gratitude practice. Gratitude practice ay isa sa pinaka maganda din na kailangan gawin para ma-manage natin yung stress natin. Minsan kasi hindi natin nare-realize na ang dami pala nating blessing sa buhay natin. Hindi na natin nare-realize nun kasi tinitignan natin yung mga tao na mas mayroon sa atin. Halimbawa, yung mga tao sa social media na ang dami-dami nilang mga achievement, ang dami-dami nilang magandang bahay, magandang sasakyan, and tinitignan natin yung sarili natin na bakit tayo walang ganun. Pero kung titignan natin, may mababa pa sa atin. Halimbawa, kung may motor ka, may mga taong walang motor. Kung may bike ka, may mga taong walang bike. Kung may paa ka, may mga taong walang paa. At minsan nalilimutan natin ang mga blessing ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at hindi tayo nakakapagpasalamat. At pwede natin gawin yung gratitude journaling. Kumuha tayo ng papel, isulat natin kung ano yung grateful tayo. Halimbawa, nakapag-gabi ako ngayon, masaya yung family namin ngayon, may mata ako, may tainga ako, may bunganga ako. And kung bibilangin natin ang blessing ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, hindi natin yun kayang bilangin, pero maging grateful tayo at makita natin na magiging kontento tayo sa mga bagay na nasa atin. At hindi ibig sabihin ng content ay hindi ka na mangangarap ng mga bagay na dapat mong pangarapin. No, ang ibig sabihin ng contentment ay kung ano yung nasa iyo ngayon, magpasalamat ka doon and do the hard work in order to achieve what you want na halal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat lamang na nakakatulong yun sa community. So, number 6, take breaks. Kung sobrang stress ka na sa buhay mo, stress ka na sa work mo, stress ka na sa lahat-lahat, take breaks. Learn to take breaks. Halimbawa sa week, sa 7 days na week, no, hindi, sa 1 week mag-rest ka ng 1 day. Halimbawa sa Sunday, mag-rest ka doon, wala kang gagawing trabaho, wala kang gagawing project, mag-rest ka lang. Pero hindi sa social media, kasi sa social media kung doon ka magre-rest, makukumpare mo yung sarili mo. Mag-rest in, halimbawa pumunta sa nature, maglakad-lakad ka, and watch something that is beneficial to you. Mag-rest ka, pwede kang matulog, and also kailangan mo rin ng breaks sa mga days mo. Halimbawa lunchtime, dapat mag-break ka lang doon, wala kang gagawing iba, hindi, break time lang. Kasi kung hindi ka magpa-break, kahit kaano ka mag-focus sa gawain mo, pero nagra-rattle na kasi yung isipan mo, hindi ka na makakapag-isip ng mabuti. Pero kung magpa-break ka, pagkatapos mo mag-break at pumunta ka ulit doon sa trabaho mo o sa study mo, may marirealize ka doon na para bang new discovery na pwede pala to, pwede gawin to, pwede gawin to, kasi naka-rest na yung utak mo. So yun yung number 6. So ang number 7 naman ay limit screen time. Kailangan natin limit yung screen time natin. Minsan nagiging parang nakakaabot yung screen time natin sa 7 hours, at minsan kung yung isang tao ay nakakaabot yung screen time niya ng 12 hours. Ano yung ginagawa niya sa cellphone niya? Minsan TikTok, Facebook, Instagram, pagkatapos doon games, at wala namang ginagawa doon. Pero kung hindi natin ililimit yung screen time natin, nagkakaroon tayo ng brain rot. Nawawala yung focus sa atin, yung discipline na meron tayong ibang dapat gawin maliban sa screen time, na wala naman tayong gagawin doon kundi manood ng short videos, mga videos na hindi naman importante sa goal natin, ay parang sayang yung oras natin doon. Imbis na gawin natin yung
plano natin, hindi natin nagagawa dahil doon sa screen time na yun. So, ilimit natin yung screen time natin. At also, nakakatulong yun to reduce stress. Kasi sa screen time, ang tinitingnan mo lang naman TikTok, makakikita ka doon ng mga bagay na hindi ka aya-aya, makukompare mo yung sarili mo sa YouTube, sa Facebook. Siguro pumunta ka lang doon kung importante talaga at meron kang importante gawin doon. Halimbawa, mag-research ng assignment mo, mag-research ng topic nyo kanina. So, yun yung mga dapat mong gawin. So, all in all, kailangan nating maging disiplinado in order to manage our stress. So, yun yung mga 7 tips na kailangan natin gawin. Ang unang-una, deep breathing. So, number 2, mindful moments. Learn to enjoy your company. Yung nag-iisa ka lang. Yun yung naaalis sa atin ngayon. Kasi nga, nasa world tayo na kahit nasa pocket lang natin yung social. Then, number 3, limit multitasking. Number 4, physical activity. Number 5, gratitude practice. Number 6, take breaks. And number 7, limit screen time. So, yun lang. Wa ilal ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.